Nakatayo ako ngayon sa isang bahagi ng kalsada na matagal nang pinag-uusapan ng mga tao rito. Simula nang lumipat kami sa lugar na ito, hindi na namin mabilang kung ilang aksidente na ang nangyari. May mga motorsiklo, tricycle, kotse, at maging mga truck na nasangkot na sa iba't ibang aksidente rito. At ang mas nakakalungkot, may mga buhay na ring nawala sa bahaging ito ng kalsada. Dahil sa dami nang nangyari, napatanong na rin kami kung bakit tila paulit-ulit ang mga aksidente rito. Dahil sa dami ng aksidenteng nangyari sa lugar na ito, umabot din sa punto na nagpasya kaming ipabless ang bahaging ito ng kalsada at humingi ng basbas at proteksyon mula sa Panginoon. May nagsasabing nagsimula raw ang madalas na aksidente matapos putulin ng isang malaking puno ng laniti na matagal nang nakatayo sa lugar na ito. May iba namang nagsasabing noong daw ay may ginawang malalim na hukay sa isang bahagi ng lugar na ito at may mga kwento ring may nangyaring trahedya rito sa panahong yon. Hindi namin alam kung alin sa mga kwentong ito ang totoo, ngunit ito ang mga salaysay na paulit-ulit naming naririnig mula sa mga matagal nang nakatira rito. Mas lalo akong napaisip nang minsang makausap ko ang isang mga naaksidente rito. Ayon sa kanya, habang siya ay nagmamaneho, pakiramdam daw niya ay parang may kumabig sa kanyang manibela bago siya mawala ng kontrol sa sasakyan. Marami ang may kanya-kanyang paliwanag. May nagsasabing dahil ito sa kurbada ng kalsada, may nagsasabing dahil sa bilis ng pagpapatakbo ng sasakyan. May nagsasabing may mga bagay na hindi maipaliwanag. Pero anuman ang dahilan, isang bagay ang sigurado. Napakarami ng aksidente ang nangyari rito at napakarami ng pamilya ang naapektuhan. Kaya nais naming malaman kung mayroon bang paliwanag dito na dapat mabigyan ng pansin ng mga kinauukulan. Kailangan ba ng karagdagang ilaw, babala o pagbabago ng disenyo ng kalsada upang maiwasan ang mga susunod pang aksidente? Kayo, ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit tila paulit-ulit ang mga aksidenteng nangyayari sa bahaging ito ng kalsada? Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at karanasan sa comment section. At higit sa lahat, mag-ingat tayong lahat sa pagmamaneho dahil ang sasakyan ay maaaring mapelitan, ngunit ang buhay ng tao ay hindi maibabalik. At sa kabila ng lahat ng mga kwento, haka-haka at iba't ibang paliwanag, isang bagay ang patuloy naming ginagawa bilang pamilya at bilang mga residente ng lugar na ito, ang humingi ng gabay at proteksyon sa Panginoon. Sa bawat pagdaan namin sa kalsadang ito, lagi naming ipinagdarasal ang kaligtasan ng bawat motorista, pasahero at maging ang mga naglalakad sa gilid ng daan. Dahil maaaring hindi natin alam ang lahat ng dahilan kung bakit nangyayari ang mga aksidenteng ito, ngunit alam natin na sa bawat paglalakbay, kailangan natin ang pag-iingat, disiplina at higit sa lahat ang gabay ng Diyos. Dalangin namin na wala nang madagdag pang pangalan sa listahan ng mga naging biktima ng aksidente sa lugar na ito. Naway gabayan ng Panginoon ang bawat dumaraan dito, ilayo sa kapahamakan at ihatid ng ligtas sa kanilang mga pamilya. Mag-ingat po tayong lahat sa ating paglalakbay at huwag nating kalimutang manalangin bago bumiyahe. Dahil sa bawat pag-ikot ng gulong at bawat kilometro ng ating tinatahak, ang buhay ay isang biyayang dapat nating ingatan.